sakripisyo, hirap, at pagmamahal. Ito ang kwento ni Lola Dayday na nagsika para tumayong magulang ng mga apo na iniwan sa kanya ni Bunene, ang ina ng mga bata. Ngunit ngayong nais ng kunin ni Bunene ang kanyang mga anak, hindi mapigilan ni Lola Dayday na ipaglaban ang kanyang karapatan bilang tagapangalaga. Sa gitna ng mga pag-amin at pagsisisi ni Bunene, umaasa siyang mabigyan pa rin siya ng pagkakataong maging ina sa kanyang mga anak. Sa laban ng lola versus ina, tutukan kung paano sumiklab ang mga emosyon dahil sa labis na pag-aalala at malasakit sa kapakanan ng mga bata. Narito po tayo sa Face to Face at ang nagrereklamo po nandito si Lola Dayday at ang inirereklamo po ay si Bunene. Narito po siya. Bunene, Lola Dayday, Ate Pia, Kuya Alan. Ay, magandang gabi sa inyo at salamat sa inyong tiwala. I will rely more kay ate sa legal at pati yung advice niya bilang isang nanay. But ang gusto ko lang sanang isipin natin lahat sa discussion natin ngayong gabi, yung basis naman ng pag-uusap natin ay pagmamahal sa dalawang tao na mahal mo naman, nanay, at mahal mo rin Bunene, di ba? Hindi lang kasi parating yung anong karapatan ko eh. Nandun din yung ano yung responsibility ko. Napakaraming ngayon teenage pregnancies. Nung panganay mo ba, ilang taong ka noon? Ano po, 15. Siguro ngayong gabi, makakatulong ka sa baka milyon-milyon na mga kabataan din o mga magulang na nanonood na magkaroon ka ng baby ng 15. Ikaw na magsasabi, napakahirap, di ba? So, ate? Siguro naman magkakaisa tayo na ang gusto din natin ay ang ikabubuti ng mga bata. Kayo po, Aling Dayday, nanay din po kayo, ano? Opo. Ang anak nyo, si Bingo, ang kinasama ng matagal din ni Bunene. Bakit ho kayo parang galit na galit ho kayo kay Bunene? Ano po ang kasalanan niya? Tingdaraan po siya. Nakikita ko na lang po na yung mga anak niya, pakalat-kalat. Sabi ko, mabuti na lang yung dalawang apo ko na sa akin. Hindi na dinadalas ng mga apo ko yung dinadalas ng mga anak niya ngayon. Ihiramin niya pa yung mga apo ko. Parang ayoko po talaga ipahiram. Aling Dayday, yung dalawang anak niya na nasa inyo, sino ba ho tatay? Yung anak ko po. Anak niyo. Pero wala ako narinig na ganun kayo kagalit sa anak niyo. Pero ang may responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Bakit ho kayo galit na galit lang sa nanay? Galit din po ako sa anak ko. Kaya lang, kahit paano naman po, sumuporta rin naman po yan. Ngayon po, sumusuporta po siya? Huminto na po dahil nagkaroon po siya ng panibagong bakit kayo sa kanya pero galit siya na pong galit? ina. Ang responsibilidad sa mga bata, nanay at tatay. Nagtataka lang po ako na galit kayo sa kanya. Iniisip ko po na baka kunin niya pa po yan. Hindi na po niya pwede sanang kunin Hindi yan. niyo ho ba kayang Ako na po naghirap niyan. Hindi niyo ho ba kayang isipin na may puso din naman siyang ina na namimiss din po niya yung mga anak niya? Wala Hindi po siyang ho ba pusong ina. Bakit ho? Ano ang ginagawa niyang masama? Natiis niya yung anak niya sa akin. Umabot na 5 taon. Baka naman ho nagtitiwala ho siya dahil wala po akong ni isa, Kuya Tapos Boy. kukunin pag malaki na? Kuya Boy and Alan, may paratang ba na nag-iinom, nagsusugal, nambabarkada? I heard Ganun ba something. kayong narinig? Nung sinabi niya baka kunin, pero may insecurity din si nanay. I'll get... At doon naghuhugot na meron. Okay, but I'm trying to understand muna, may ginawa ba siyang masama? Mukhang may malaking pagkukulang si nanay. Pero ngayon naman na-meet ko, nabuntis po ng inyong anak. 15 years old po siya. 15! Dahil ginusto niya naman po yun. Ilang taon ho si Bingo nung... 20. Oo. Adult na yung anak niyo. Siya, bata pa. Yung magulang din naman po niya naging pabaya doon dahil siyempre, babae ito eh. Ako lalaki sa akin, wala namang mawawala yung... Nanay, 1800, kopon-kopon pa yung inyong paniniwala. Yun lang May po, responsibilidad po ang anak ninyo. At kayo ang hindi ka naman po siya, inuwi siya sa bahay namin, tinanggap ko siya. Maniwala ka o hindi, nanay, siya ay biktima nung anak mo. 20 yung anak mo, 15 anyos yun eh. Sa batas po natin ngayon, your son has committed a crime. Hindi pa yan batas 5 years ago. Hindi namin sinasabi na uliran siyang ina, na tama.
Di namin alam kung ano nangyari sa kanila ni Bingo pagkatapos, kung si Bingo nang aliwa, kung siya. Ang point ko lang, Nay, nung nag-umpisa to, kung pinabayaan siya ng magulang niya, biktima din siya ng magulang niya. Inakit siya ni Bingo, binuntis siya, 15 years old, biktima siya ni Bingo. Ngayon, kung ganun magiging turing mo sa kanya, na total, ginusto mo, dito ka naman sa bahay, tinanggap kita, biktima mo rin siya. Yung right nyo sa mga apo mo, malayo yun sa karapatan nila. Yung kahirapan lang is not enough reason na kunin ang mga anak sa kanya. Hindi sapat yun. Kasi hindi naman siya masamang tao. Hindi naman niya sinasaktan yung mga anak niya. Obligasyon ngayon ng gobyerno na tulungan siya. Naging matigas man ang ulo niya. May chance po kayo na magtulungan. Aling Dayday, yung puso natin na parang ina, hindi tayo pwedeng magswapang ng pagmamahal. Hindi niyo pwedeng sabihin na mahal ko tong apo pero hindi ko mahal yung nanay niya. Tapos kayo, sinisiraan niyo pa siya sa anak niya. Klarong-klaro, lahat hahamakin mo para dun sa dalawa. Lahat, bale, aawayin mo. Kung lahat kaya mong awayin para sa dalawa, bakit isang tao hindi mo kayang batiin para sa dalawa? So, kung mali siya nung 15 years old siya, mali siya nung 16, 17, 27 na siya. Nasa gilid siya ng simbahan, dalawa anak. Hanggang kailan mo sasabihan ng ikaw kasi, ikaw kasi, ikaw kasi? Kailan mo sisimulan sabihin na, o sige, nagkamali ka na, nagsisisi ka na, paano kita matutulungan? Huwag nang sa sarili mo, huwag nang sa kanya, para sa mga tinuturi mong anak mo na. May katulong ka ba sa pag-alaga dun sa dalawang bata? Yung kinakasama ko lang po. Ikaw, may katulong ka ba dun sa pagpalalaki ng dalawa? Wala po. Gusto ka naming tulungan, no? Masasama po kayo, okay? Mag-alala. Pwede ka bang maghanap ng kwarto na malapit sa nanay mo? Kami na ang magbabayad ng upa, 6 na buwan. Ayokong natutulog ka sa labas. Yung anak mo na 1 month and then yung isa 3 years old. Opo. Nandyan lang, sakali. Hindi ko humasikmura yan. Kaya gusto ko maghanap ka ng titirhan. I-enroll ka sa TESDA. Hindi kita pinipigilan mag-abroad. Pero kung matutulungan ka namin na maghanap buhay dito habang maliit pa ang yung baby, ayusin mo muna tong 4 na anak mo. Tulungan ka namin. Basta ang promise mo is mag-aaral ka, TESDA, sabihin mo kung anong gusto mong pag-aralan, tapos magtatrabaho ka. Interesado ka ba? Opo. So, ang mangyayari din, sino mag-aalaga ng mga anak mo habang ikaw ay nagtatrabaho? Meron kang parang mother-in-law. Eh, nasa sa inyo po yun. Kung magkakasundo po kayo. Well, Daday, may gusto lang akong sabihin. Huwag niyo pong iisipin na hindi iginagalang at hindi ino-honor yung iyong pagmamahal sa dalawang bata. We honor that. Senator Pia honors that. I do. Kuya Alan honors that. Itigil na natin yung wala kang kwenta. Alam mo kung gaano ka, yung tsansa na mawala sa'yo anak mo? Eto, ganito lang kalaki. Ganyang kalaki, ang tsansa na mawala yung dalawang bata. Dumikit ka sa kanya. Meron ka bang isang mabuting bagay na pwede niyong sabihin sa kanya na something na na-appreciate niyo sa kanya, something positive? Para may marinig naman siyang maganda galing po sa inyo. Mabait po siya. Oh, yan. Magalang po yan sa At akin. magalang. Hanggang ngayon nga po, mama pa rin tawag niya sa akin. Hanggang ngayon po, may respeto pa rin naman po siya. Nay, kailangan niya ng isang ina na katulad mo na grabe magmahal. Minahal ko naman po siya talaga. Konting yakapan naman po tayo. Kailangan niya ng nanay. Kayo na po yan. Sarap ng may kakampi, di ba? Nene, ikaw naman, nung doon ka nakatira, anong nagustuhan mo naman kay Nanay Dayday? Masikaso naman po kasi sa pagkain. Tsaka di ba kaya nga sabi mo, hindi mo naman basta-basta kukunin mo anak mo kasi alam mo nasa maganda silang kalagayan, di ba ho? I'm sorry po kung masakit ako nakapagsalita. Kaya lang kasi ginagalang ko yung pagkananay niya. Pero ngayon, gusto kong parating sa inyo na ginagalang ko yung pagmamahal niyo sa apo niyo at yung takot niyong mawala din sa inyo. Salamat Pero po, kung Ate magsasama kayo ng ganyan, hindi na mawawala sa inyo, di ba? Magtutulungan po kayo. Salamat, Ate Pia. Pero anyway, syempre, yung diaper ng anak mo, bibigay namin, yung konting pangangailangan nila sa school,
para makafocus ka na sa aral. Pero, Bunene, na-emphasize na namin na naging biktima ka. Pero ibig sabihin, alagaan mo na rin sarili mo. Oo. Hindi bawal umibig. Pero kailangan, bago ka umibig, sarili mo muna din ibigin mo. At maraming salamat. God bless you. Sa tulong ni Ate Pia, nakatanggap si Dayday ng cash assistance para sa kanyang tindahan at nahanapan naman ng matitirhan si Bunene. Bukod sa groceries, sinagot na rin ng programa ang deposito at upa para kay Bunene. Samantala, tumanggi muna si Bunene sa alok na pag-aaral para unahin ang paghahanap buhay para sa kanyang mga anak. Kwento naman ng galit at pagsisisi ang hatid ni Lola Angelita tungkol kay Christian na ama ng kanyang apo. Lumala ang tensyon sa kanilang pamilya nang masaktan ang bata sa isang aksidente sa motor habang kasama si Christian na noon ay nakainom. Ipinahayag ni Christian ang kanyang pagsisisi at nanindigang hindi niya pinapabayaan ang kanyang pamilya sa kabila ng kawalan niya ng trabaho. Tunghayan kung paano sa kanilang paghaharap ay nangibabaw ang mga sumbat at pangaral dahil sa kapabayaan at mga maling desisyon sa buhay. Narito po si Nanay Angelita ang nagrereklamo. Samantala po ang inirereklamo, narito po si Christian at si Christine. Christian, Christine, Nanay Angelita, Kuya Alan at si Ate P. Salamat sa tiwala niyo. Alam ko naman nagbaranggayan na kayo, but the mere fact na nandito kayo, ibig sabihin siguro may tiwala kayo sa amin at sa show. Unang-una kasi, medyo komplikado kasi relationships. Mahal niyo ba mga anak niyo? Opo. Kasi could you imagine kung may nangyari sa kanya na mas grabe pa? Bali Diba? O anong kasabihan sa atin sa Pilipino? Sa huli, Ang pagsisisi. sa pagsisisi. Hindi kita pinupuntirya dito, Christian. Opo. Alam mo, pwede kang ipakulong. Kasi yung ginawa mo sa anak mo, pasok sa vowsy yon at pasok sa child abuse. Bakit? Hindi po tunay na aksidente yon. Nung sinakay mo yung anak mo, sa motor pa naman, dahil two-wheel lang yon, tapos lasing yung nagdadrive at lasing ka rin, hindi aksidente yon. May neglect ka doon. Ang aksidente, ibig sabihin, wala kang magagawa. Kuya Boy, kung titignan mo, kasama sa batas natin yan. Hindi mo pwedeng ilagay yung bata sa isang sitwasyon na mapapahamak siya. Lahat naman nung sinabi ni Alan, I agree. Dagdag na lang. Sabi mo, mabuti akong ama. Napapakain ko naman sila ng 3 beses sa isang araw. Yun lang ba ang obligasyon ng ama? Paano kung na-ospital? May extra ka pambayad? May savings kayo? Kaninong obligasyon yon? Sa magulang o sa lola? Sabi ng batas, una sa magulang. Tapos, sabi mo, hindi ka tumakbo sa kanya, hindi ka humingi ng tulong dahil nasabihan kayong tumayo kayo ng sariling paa nyo, huwag kayong tatakbo-takbo sa kanya hingi ng tulong. Pride mo yon. So, na-aksidente yung apo niya? Hindi niyo sinabi? O Al, ikaw magsabi. Ano sabi sa Bible? Pride comes before the fall. Ang problema dito, ang nag-fall anak nyo, hindi kayo. Paano kung duguan yun? Hindi niyo tatakbuhin yung lola, hayaan yung mamatay dahil sa pride nyo? Dahil ayaw mong mapagalitan kayo. E papagalitan talaga kayo para kayong bata. Hindi kayo parang magulang kumilos. Alam mo ba, may chance ka mag-aral ulit. Tingin mo, tatanggi siya pag sinabi mong, Nay, mag-aaral ako. Bibigyan daw ako ni Kuya Boy at ni Alan at saka ni Pia ng pang-tuition. Makakapag-aral po ako. Pwede niyo bang alagaan yung mga anak ko? Tatanggihan ka ng nanay mo? Hindi po. Kaya siya nagagalit dahil nakikita niya, ikaw, yung asawa mo, 3 anak. Tapos may panahon kang uminom? Hindi ko sinasabing masama kang tao, ha? Hindi ka masamang tao. Pero may chance ka pang maging mas magaling na tatay at mas magaling na asawa. Biyaya siya ng Diyos sa inyo. Meron kayong nanay na mag-aalaga, magsasalo, kung kapos kayo, tutulungan kayo. Tapos dini-SWD mo? Nanakawin ba niya yung mga anak mo? Hindi po. Ayaw lang po niya kasi pong ibigay. Ba't ilang buwan mo iniwan sa kanya yung mga anak mo? Nasa 3 buwan po. Hindi mo maisip na sa mata ng isang nanay, teka, mag-aalala siya na yung anak niya, yung mga apo niyang inaalagaan niya, alam naman niyang hindi naman steady ang trabaho mo. Hindi mo maintindihan na ganun niya iniisip yon? Pagkatas alagaan yung anak mo, dini-SWD mo?
Masama ba siyang tao? Alam mo ba kung gaano kakamahal ng nanay mo? Nagpasalamat ka ba sa kanya? My heart breaks na nakikita kong in pain siya dahil lahat naman ng gusto niyang gawin, para lang naman sa ikabubuti niyo. Nay, walang doubt sa akin na mahal mo yung anak mo. At wala rin akong doubt na binigyan mo ng pag-asa si Christian. Pero nga dahil disappointment after disappointment. Pero yun naman tatanong ko sa'yo. Hindi ba yung mahal ng anak mo, dapat mahalin mo? Mahal ko naman po siya kahit nung una pa man So, anong gusto niyo sabihin kay Angelita? Nagtitingko po ako sa mami ko. Sa lahat ng tulong niya para sa amin, tsaka sa mga anak ko. Nandiyan pa rin po siya para sa amin mag-asawa. Kahit po marami na po kami tragedy nangyari. Maraming salamat kahit hindi ko sinasabi to noon sa'yo. Tinatago ko lang kasi kahit masama ang loob mo sa aming mag-asawa, mahal na mahal ka namin. Kaya hindi kita kayang iwan. Kaya gusto ko pa rin po uuwi sa inyo. Christian, Sabi na lang natin yung anong pwede mong sabihin sa biyanan mo? Nahingi po ako sa inyo ng pasensya. Salamat kahit marami ako ng kasalanan sa inyo. Hindi niyo pinababayaan yung mga apo niyo. Tagal na kasi pinatawad. Pasalamat po sa inyo. Nanay? Nay, kayo, may gusto kayong sabihin sa dalawa? Sa akin lang naman patunayan nyo na talaga magbabago kayo. Hindi dito lang, sana tuloy-tuloy na yung pagbabago nyo. Dahil para rin naman sa mga anak nyo yan hindi para sa akin Dahil kung hindi ko kayo mahal, hindi ko mahal ang mga anak nyo, di sana matagal ko na kayo hindi tinanggap. Kay Christine, sabi mo gusto mo maging police. High school graduate ka na ba? Mag-grade 8 pa lang po sana. So ito pangarap ko na one day, makita ka namin, ang anak mo mag-graduate ng grade school, ikaw naman college, policewoman ka na. Lagay mo yan sa utak mo, ALS, Alternative Learning System. May paraan, tutulungan ka namin, sabay-sabay kayong magtulungan para yung mga pangarap nyo, makamit nyo. Maraming salamat kay Alan at Pia. Nanay Angelita, Christine, Christian, maraming salamat sa inyong tiwala sa amin dito sa Kaitana in Action. Sinamahan ng programa si Lola Angelita sa pamimili ng gamit para sa kanyang manicure-pedicure sideline at hinanapan naman ng ALS school si Christine habang inaayos ang check-up schedule para sa 3 anak nila ni Christian. Samantala, si Christian ay dinala ng programa sa TESDA Accredited Center at nakatanggap pa ng power tools para sa kanyang carpentry training mula kay Ate Pia. Mga hinanakit naman ng isang inang nagtatanggol sa kanyang anak ang ating pakikinggan sa pagbabalik ng Cayetano in Action with Boy Abunda.